Kuya Roms, Harold na lang ang itawag mo sa akin. Sa ngayon ay 37 years old na ako at may isa akong anak. Pulis ang trabaho ko bago kami nagkahiwalay ng aking asawa. Masaya naman kami ng aking asawang si Michelle, kuya. Simula nang kami ay kasal hanggang magkaroon na kami ng anak. Walang araw sa buhay namin na hindi namin naipapadama sa bawat isa sa amin ang aming pagmamahalan. Hanggang sa mailipat ako ng destino sa ibang bayan. Dito na nga nagumpisa ang madalas naming pagtatalo ni Michelle. Lalo pa nga at isa o dalawang beses lamang ako nakakauwi sa loob ng isang linggo. Noong unang mga buwan ay okay naman ang lahat sa amin, Kuya Roms. Masaya naman kami ni Mitch kahit malayo ay nagagawan naman namin ng paraan ang pangunginlila namin sa bawat isa. Hanggang sumunod na mga buwan ay naging mataas na ang posisyon ko. Kaya naging pahirapan na ang pag-uwi ko sa bahay namin. Ang dating 2 beses sa isang linggo ay naging 1 na lang at kung minsan ay hindi pa. Sa tuwing tumatawag ako kay Mitch na hindi ako makakauwi ay sumasama ang loob niya. Kaya minsan ay nauuwi sa pagtatalo ang pag-uusap namin. Dito na nga rin nagsimulang pagdudahan ako ni Mitch na may iba na akong inuuwian. Pero wala akong kaalam-alam, Kuya Roms, na may milagro na palang ginagawa ang maganda kong asawa. Isang gabi ay napauwi ako bigla sa bahay. Hindi ko na ipaalam kay Mitch na uuwi ako. Dahil nag-away kami ng araw na yon, gusto ko sana siyang sorpresahin. Pero ako nasorpresa, kuya. Nang nasa pintuan na ako ng bahay ay nakarinig ako ng pag-uusap. Si Mitch may kausap na ibang lalaki sa loob ng bahay namin. Just na yun ng gabi, Kuya Roms. Hindi ko na naituloy ang pagkatuko sa pintuan namin. Nakiramdam ako ng gusto at hindi kaagad ako pumasok. Kinabahan na ako dahil saradong-sarado ang bahay at nakapatay naman ang mga ilaw sa loob. Nag-isip ako ng paraan kung paano ko mabuksan ang pinto. Hanggang sa nabuksan ko na nga ang pinto. Dahan-dahan akong pumasok at lumakas pa lalo ang naririnig kong mga boses. Kinabahan na ako ng gusto, kuya. Iba na ang aking naririnig, 2 nilalang na magkasalo sa kaligayahan. Kinabahan na ako ng gusto. Bumilis ang pagtibok ng aking puso. Nang mga sandaling yon ay hawak ko na ang aking 9mm Glock pistol. Dahan-dahan pa ako naglakad patungo sa aming kwarto kung saan nagmumula ang mga boses na yon. Kurtina lamang ang harang ng aming kwarto. Kaagad ko ang naaninag ang 2 tao sa aming higaan. 2 tao na magkaisa at may milagrong ginagawa. Nangibabaw ang galit sa akin. Kaagad ko ang hinawi ang kurtina. Tumambad sa akin ang 2 nilalang na magkasalo sa ligaya. Nagdilim na ang aking paningin. Kasunod ay magkasunod na putok ng baril ang maririnig. Iyakatakot naman ang narinig ko at nakita kay Mitch. Isang katawan ang humandusay sa ibabaw ng aming kama. Lumabas ng bahay si Mitch at ilang sandali pa ay dumating na ang mga pulis. Habang nakaupo ako sa isang upuan na tahimik at tulala. Karga na ni Mitch ang aming anak, kusa na rin akong sumama sa mga pulis. Halos 2 buwan din akong nakulong, Kuya Roms. Kaagad ako nakalaya matapos akong maglagak ng piyansa. Lumuwas na muna ako ng Maynila, Kuya Roms. Dito nga ay pinuntahan ko na muna ang aking best friend na si August. Si August ay matalik kong kaibigan. Kaklase ko siya nung nagkolehiyo ako dito sa Maynila. Pareho naman kami nakapagtapos pero hindi na siya nagtuloy sa pagpulis. May asawa na rin si August pero nasa Australia at nagtatrabaho. Kasama maliit pa nilang anak.
Umaga ay dumating ako sa bahay nila sa Makati. Par, kamusta? Mabuti naman at napasyal ka dito sa lugar ko. Kamusta trabaho? Kaagad niyang bati sa akin. Eto par, hindi na ako pulis, suspendido pa ako. May kaso pa. Kaya ako nandito, kailangan kong tulong mo. Kailangan ko ng trabaho, pantustos ko sa kaso ko. Salita ko naman kay August. Ganun ba? Sige, tama-tama yung kotse ko. Nakarehistro pa yan sa Grab, sayang naman dahil ilang buwan ko nang hindi nagagamit. Busy din ako par sa pag-asikaso ng ibang negosyo ko. Tsaka sa paglakad ng papeles ko papunta ng Australia. Doon na namin plano manirahan ng aking pamilya. Naikwento ko na rin kay August ang lahat ng nangyari sa akin. Kaya mas lalo niya ako naiintindihan. Tamang-tama sa akin, may driver's license pa naman ako. At okay sa akin ang mamasada. Nag-iisa lamang si August sa bahay niya. Kaya dito na rin niya ako pinatira. Kaya pinag-usapan namin ni August sa magiging sistema ng pamamasada ko. Pinapili niya ako kung anong oras ko gusto bumiyahe. Pinili ko na lamang ang magpanggabi. Ipinakita sa akin ni August ang kotseng gagamitin ko. Bagong-bago pa at wala pang tama. Maingat kasi si August kaya mag-aara patingnan ng kotse niya na wala pang 1 taon sa kanya. Ayan par, ingatan mo lang, kagaya na pag-iingat ko dyan, hehe. Tsaka mag-iingat ka lang, at lalo pang gabi ka. Maganda naman ang pasada sa gabi, walang traffic at marami naman ang mga pasahero. Yun nga lang, mag-iingat ka dahil maraming mga masasama loob. Naiintindihan ko naman si August, kailangan ko lang talaga na mag-iingat, lalo na dito sa Maynila. Kinabukasan nga ng gabi ay kaagad ako nagsimulang kumuha ng booking. Naging maganda naman ang unang booking ko. Sabi ko sa sarili ko, magandang senyalis ito sa akin. Nagtuloy-tuloy naman ang maayos kong biyahe. Iba-iba naging pasahero ko. May mga pumapasok sa trabaho at pauwi mula trabaho. Yung iba galing ng gimikan. Ang iba papunta, minsan pamilya, minsan magjowa. Makalipas ang halos 1 buwan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. Yung gabing nadatnan ko sa bahay si Mrs. na may ibang lalaki. At ang nagawa ko sa lalaki. Mahal ko si Mitch pero nabaliwala ang lahat nang nalaman kong niloloko niya ako. Isang chat naman ang natanggap ko mula sa aking abogado. Wala pa ring schedule ng trial sa aking kaso. Regular na nag-a-update sa akin ang aking abogado. Sumunod na gabi, balik pasada ako. May booking akong tinanggap. Mag-asawa. Sa Paranaque ang baba nila. Napansin ko kaagad ang babae na maganda at sexy. Ang lalaki, hindi naman masyado. Medyo nakainom na sila pero hindi naman lasing. Nalaman kong mag-asawa sila dahil naririnig ko na nag-uusap sila tungkol sa kanilang anak. Hanggang narinig ko na pinag-uusapan na nila ako. Mukhang type ako ng babae. Nakikinig lamang ako. Hindi ko naman kasi ugali ang makipag-usap sa mga pasahero. Pwera lang kung kinakausap nila ako. Tahimik lamang ako at nakikiramdam. Maya-maya ay naghalikan na ang dalawa. Napatingin ako sa rearview mirror at kitang-kita ko nga ang kanilang mainit na tagpo. Maya-maya ay tumigil sila pareho sa kanilang ginagawa. Kuya, ilang taon ka na? Ako nga pala si Maury at misis ko si Dali. Tanong at salita sa akin ni Maury. Dito ay sinagot ko siya at nagsimula na nga sila na magtanong. Nasasagot ko naman ang gusto kong sagutin. Dito ay nagsimula na kaming mag-usap 3. Kuya, maganda tong kotse mo bago pa tinted ang mga salamin. Kuya, gusto mo ba kaming panoorin ni Mrs. Dito sa kotse mo? Salita ng lalaki. Ano ho ang ibig niyo sabihin, boss, na panoorin?
Dito ay nagsimulang magpaliwanag sa akin ni Maury. Matagal daw nilang fantasy ng misis niya ang isang grab driver at sa kotse na may magaganap. Pareho daw silang adventurer ng kanilang misis sa edad na 25 ay lagi daw silang ganito sa public. Nakuha ko ang ibig sabihin sa akin ni Maury pero maayos at magalang ko pa rin siyang sinagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko gusto ang gagawin nila. Baka maalala ko lang si misis at baka kung ano magawa ko sa kanya. Hindi ko kotse ang dala ko. Kay August ito. Naunawaan naman ako ni Maury at humingi kaagad ng pasensya. Nagpababa na lamang sila sa isang hotel na nadaanan namin. Sumunod na gabi ay balik biyahe uli ako. Naging maganda naman ang simula ng pagkuha ko ng booking at nagtuloy-tuloy naman. Hanggang sumapit ang 2:00 ng madaling araw, isang booking ang aking kinuha sa may bandang Macapagal Boulevard. Sa Parañaque lang din siya nagpapababa. Isang babaeng Vietnamese, medyo hindi gaano magaling magsalita ng English, pero naiintindihan ko naman. Kaagad kong napansin ang kanyang taglay na kagandahan, kuya. Simple lang naman siya kumanamit pero iba ang dating niya sa akin. Tipid siya magsalita. Sumasagot naman kapag tinatanong ko siya. Sa palagay ko ay wala pang 30 ang edad niya. Medyo mahaba ang buhok niyang kulay itim at makinis at maputi ang kanyang balat. Nahihiwagaan din ako sa kanya dahil napakaseryoso ng kanyang itsura. Hindi nga nagtagal ay narating na namin ang kanyang bababaan. Bumaba na rin siya at nanghihinayang ako dahil hindi ko man lang natanong ang kanyang pangalan. Kaya nang umandar na ako ay dahan-dahan at panaypalingon ko sa kanya habang naglalakad siya papunta sa isang apartment building. Hanggang sa napansin ko na lamang na may lalaking sumalubong sa kanya. Pero walang ano-ano ay bigla siyang sinaktan nito. Sa gulat at pag-alala ko, dahil hindi pa naman ako nakakalayo, iniatras ko ang kotse at bumaba ako at napatakbo sa kinaroroonan ng babae. Nagulat ang lalaki sa bigla kong pagsulpot. Isang suntok ang kaagad kong pinakawalan. Sinundan ko pa ng 2 sapak. Bumagsak ang lalaking may maganda ring pangangatawan. Kaagad kong hinila ang babae habang hawak ko siya sa kanyang kamay at isinakay na sa kotse. Kaagad kong pinandar na mabilis ang kotse. Umiiyak at tulala lamang siya. Dinala ko siya sa bahay ni August kung saan ako tumutuloy. Paumaga na nga ng mga oras na yon kaya gising na rin si August. Nagulat nga siya nang makita niyang may kasama akong magandang babae. Kaagad ko ang ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Naunawa naman ako ng aking kaibigan. Habang nasa kwarto kami, kinausap ko na ng husto ang babae. Sinabi niya ang pangalan niya. Tawagin na lamang natin siya na si Maya. Isa siyang Vietnamese. Nagulat ako nang malaman ko na magaling pala siya magsalita ng English at nakakaintindi na rin ng Tagalog. Ayon pa sa kanya ay matagal na rin siya dito sa Maynila. Noong una, hindi ko nakuha ang kanyang tiwala. Habang kumakain ay ikinuwento niya ang lahat sa akin. Isa pa lang siyang teacher sa Vietnam. Napunta lamang siya dito sa Maynila para sundan ang kanyang kapatid na babae na kalaunan ay nalaman niyang biktima ng human trafficking. Ang akala kasi niya ay nagtatrabaho lamang ang kanyang kapatid dito sa mga pogo. Hanggang pati siya ay kinuha na rin ng sindikato na pinamumunuan ng mga Chinese, kung saan sa pilitan silang ibinebenta sa mga parokyano. Wala silang magawa dahil pinagbabantaan ang buhay nila. Nag-alala siya dahil sa ginawa ko ay baka kung ano na ang mangyayari sa kanyang kapatid. Pinigilan ko siya at ipinangako na tutulungan ko siya at ang kanyang kapatid. Pareho kaming nagtiwala sa isa't isa ni Mai. Nakiusap muna ako kay August na dito muna si Mai sa kwarto. Para hindi mainip at para malibang siya, ay ipinasyal ko na lang siya. Nagpunta kami sa mga lugar
kung saan ay may magagandang mga natural na tanawin. Nakita ko kung gaano kasaya si Maya. Pakiramdam ko ay lalo akong na-inlove sa kanya. Kahit magkasama kami ni Maya sa isang kwarto ay nirespeto ko siya. Kung minsan ay sa labas na ako natutulog. Nagdesisyon muna ako na hindi muna bibiyahe. Sapat pa naman ang perang naipon ko, panggastos. Isang gabi habang ako ay natutulog sa sopa, ginising niya ako. Samahan ko daw siya sa kwarto dahil natatakot siya. Sinamahan ko si Maya sa kwarto at nagulat ako nang dumampi ang kanyang mga labi sa aking mga labi. Mainit ang mga halik ni Maya, Kuya Roms. Kaya naman, nang gabing yon ay may nangyari sa amin. Sumunod na mga araw ay nagpasya na ako na bumiyahe. At naging okay naman kay Maya. Hanggang isang umaga, galing ako ng biyahe noon, hindi ko nadatnan si Maya sa kwarto. Kaagad kong kinausap si August, baka alam niya na umalis si Maya. Pero ayon kay August ay hindi niya alam kung saan si Maya. Napansin ko naman sa damitan ko ang isang kapirasong papel na may sulat. Sorry Harold, kailangan ko ito gawin sa aking kapatid. Kailangan kong mailigtas siya sa kamay ng mga kumuha sa kanya. Nagpapasalamat ako dahil kinupkup mo ako. Nalungkot ako nang mabasa ko ang sulat ni Maya. Sumunod na gabi ay nagpasya akong puntahan si Maya sa isang apartment building sa Parañaque. Isang kasa ang pinasok ko. Marami akong dinaanan. May mga larawang ipinakita sa akin at may mga katumbas na halaga ang bawat babae. Hanggang sa nakita ko si Maya sa larawan at dahil kailangan ay nagbayad ako ng malaki para makasama siya. Pumasok ako sa isang maliit na kwarto at nadatnan ko nga si Maya na halos kita na ang lahat sa kanya. Nagulat siya nang malaman niyang ako ang kanyang kliyente. Kaagad ko siyang niyakap at kinausap na itatakas ko siya. Isasama namin ang kanyang kapatid. Hindi ko alam kung paano. Basta ang alam ko lang ay maililigtas ko sila. Napilitan si Maya na pumayag sa gusto ko. Kaagad naming pinuntahan ng kanyang kapatid sa kabilang kwarto. Nagmadali kaming naghanap ng madadaanan palabas. Pero dahil bantay sarado ang paligid ay nahuli kami. Gulpe sarado ako sa mga bantay. Wala akong nagawa dahil di baril lahat sila. Ipinasok ako sa isang silid at itinali. Wala na akong maiisip na paraan kung paano makatakas. Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyayari kay Maya at sa kanyang kapatid. Hanggang sa makarinig ako ng putukan ng baril. Matapos ang 10 minuto ay tumahimik ang paligid. May mga pumasok sa kwarto kung saan ako nakatali. Mga pulis, kasama si August, kaagad nila akong kinalagan. Dinala nila ako sa ospital para magamot ang mga sugat ko. Nagkwento si August sa akin. Humingi siya ng tulong sa mga pulis at hindi naman siya nabigo. Dahil kabatch din pala namin sa crime school ang isa sa mga opisyal. Kilala din ako kaya kaagad na nagkasa ng operasyon. Dahil matagal na rin nilang under surveillance ang lugar na yon. Dumating naman si Maya kasama ang kanyang kapatid at nagpasalamat sa akin. Masaya ako na makita ko siya. Pero nalungkot din ako nang nagpaalam na siya na babalik na sila sa Vietnam. Dahil kailangan. Wala akong nagawa, Kuya Roms, kundi tanggapin na lamang ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, tumawag sa akin ang abogado ko. Iniurong ng complainant ang kaso laban sa akin. Nakipagsettle na lamang sila. Kaagad akong umuwi, Kuya, sa aming probinsya para ayusin ang lahat. Nakabalik ako sa serbisyo pero na-demote ako ng isang ranggo. Masaya na rin ako, Kuya, sa nangyari. Nagkaroon na rin ako ng oras para makita ang anak ko kay Mitch.
Si Mitch naman ay hindi na nagpapakita sa akin. Makalipas ang ilang buwan, dumating si August. Masayang masaya ako. Pero lalo kong sumaya dahil kasama niya si Maya, na buntis na pala.